Ikalawang kabanata. Ang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyal. Ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro. Hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo, at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinapangaral ko na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadena ako na parang isang kriminal. Pero hindi nakakadenahan ang salita ng Diyos. Dahil dito tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Totoo ang kasabihang, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat, dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Ang karapat-dapat na alagad ng Diyos. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, at pagbilinan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ang walang kwentang pagtatalo. Wala itong mabuting na idudulot kundi kapahamakan sa mga nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang makamundo at walang kwentang usap-usapan dahil lalo lang napapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. Ang mga aral nila'y parang kanser na kumakalat sa katawan, kabilang na si Himeneus at Philetus sa mga taong ito. Lumihis sila sa katotohanan dahil itinuturo nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay at ginugulo tuloy nila ang pananampalataya ng iba. Ganoon pa man nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya'y sa Panginoon. Sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak, at ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon, kapakipakinabang sa Kanya, at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang, dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito.